At gaya po na sabi ko kanina mga kapatid, ang atin pong pag-aaral tuwing Sunday ay ginagawa po natin in the Gospel of John, and this time ay tayo po ay nasa aklat na po ng John chapter 12 verses 20 to 26, or Juan kabanatang 12 mga talatang 20 hanggang 26, at pinamagatan po natin ang sermon po natin sa umagang ito na ang dakilang epekto ng kamatayan ni Kristo. Ang dakilang epekto ng kamatayan ni Kristo. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa verse 20. Ang sabi, mayroon ngang ilang Griego sa nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga ito ay mga nagsilapit kay Felipe na taga Bethsaida ng Galilea at nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres, lumapit si Andres at si Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang pag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, at ang napopuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Ito pong buwan ng Agosto, mga kapatid, isa po sa okasyon na ginugunita. Marami pong holidays. Masaya kami ni Ma'am Anet. Maraming holidays this August. Pero isa po sa ginugunita ngayon, unfortunately may pasok pa rin tayo, ay yung buwan ng wika. Yung buwan ng wika. At ito po yung panahon, mga kapatid, na inaalala po ang kahalagahan po ng maraming mga Pilipino, yung kahalagahan ng wikang Pilipino, na pinaglaban din po ng ating mga bayani. In fact, sa eskwelahan po ng aking mga anak sa Baliwag, hinikayat po ang mga estudyante po roon na magsuot po ng Filipiniana, tanda ng pagiging makabayan po natin. At magsalita po sa wikang Pilipino, kasi ang mga kabataan po ngayon hirap na po magsalita ng purong Pilipino, hindi po ba? May kasama na po laging English, kaya Taglish na po sila magsalita. May mga kaeskwela nga po yung aking mga anak na talagang hirap ng Tagalog. Bali-baliktad ang Tagalog at talagang English ang kanyang salita. Pero nung buwan ng wika, nung nakaraan, nung Biyernes, ay hinikayat po ang lahat na magsalita po sa wikang Pilipino. Kaya nung dumating ako sa eskwelahan, binati ko yung isang teacher doon. Sabi ko, magandang umaga. Ginang ganitong pangalan. Kamusta po kayo? So parang bumabalik na daw tayo sa mga nakaraan po natin. Kung papanoorin po natin yung mga lumang palabas ng mga Pilipino. At sa usapin po ng pagmamahal sa wika, mga kapatid, hindi po nawawala sa usapan ang ating pangbansang bayani. Nakilala niyo pa po ba, mga kapatid? Sino po ba yung pambansang bayani natin? Yan, kala ko may sasagot, lapu-lapu Pero alam niyo, mga kapatid, to be honest with you, nag-alinlangan pa ako, tinanong ko pa yung misis, sino nga ba yung pambansang bayani natin? Pero alam ko si Jose Rizal, hindi lang ako sigurado. Buti ko nang mailagay si lapu-lapu, no? Ano po yung isa sa kasabihang pinasikat po ni Gat Jose Rizal? Sabi po niya, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Si Jose Rizal po ay tinitingalang bayani ng Pilipinas kung saan ang kanya pong kamatayan sa bagong baryo na ngayon po ay kilala na po sa tawag na Luneta Park ay gumising po sa dugo ng maraming mga Pilipino, yung kanilang makabayang dugo.
upang hindi po hayaan ang kanilang mga sariling masakop ng mga dayuhan. Ang kanyang kamatayan po ang lalong nagpagsiklab sa puso ng ating mga ninuno na lumaya sa pananakop ng mga dayuhan. Ganyan po mga kapatid. Lalo na po kung maalala ninyo yung nung binaril ang Jose Rizal, ang ating bayani sa Luneta, talagang maraming mga Pilipino ang naging lalong matapang, naging lalong makabayan at ipinaglaban ng kalayaan ng Pilipinas. Ganyan po ang epekto ng kamatayan ni God Jose Rizal sa ating pong kasaysayan. Ngunit mga kapatid, wala po itong sinabi sa epekto ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kamatayan po ay hindi lamang gumising sa makabaayang diwa ng mga tao, ito po'y gumising sa kanyang patay na kaluluwa. Ang kamatayan po ni Jesus ay hindi lamang nagpalaya sa mga tao sa pagsakop ng mga dayuhan, ito po ay nagpalaya sa pananakop ng kasalanan sa ating mga buhay. Ang kamatayan po ni Jesus ay hindi lamang nakaapekto sa isang partikular na bansa na hindi ang bansang Pilipinas, ito po ay nakaapekto din sa buong sanlibutan. All nations, sa lahat ng mga bansa na apektuhan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangangaral pong ito mga kapatid, gusto ko pong makita ninyo ang dakilang epekto ng kamatayan ni Kristo sa buhay ng mga tao, particularly buhay ng mga mananampalataya. Sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, mababasa po ninyo ang dalawang epekto ng kamatayang ito. Namely, ang kaligtasan, yan po yung unang epekto, at pangalawa, maaaring magulat kayo, ay ang kamatayan. Yan po yung dalawang epekto, mga minamahal, ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang kaligtasan at kamatayan. Ano pong ibig sabihin natin dito, mga kapatid? Isa-isahin po nating i-unpack sa pangangaral po na ito. So yung unahin po muna natin, mga kapatid, yung una, yung kaligtasan. Yung unang epekto ng kamatayan ni Kristo, obviously, alam na alam po natin, yan po ay ang kaligtasan. At makikita po natin yan dito sa mga talatang ating pinag-aaralan from verses 20 to 24. In verses 20 to 21, muna po dyan, mababasa po ninyo na may mga Griego pong nagpunta sa Jerusalem para makita ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dyan sa verse 20, kung titingnan niyo po yung inyong mga Biblia, meron ng ilang Griego sa nagsiahon sa kapistahan upang magsasamba. So ano po, kung naalala ninyo, ano po yung pista na sineselebrate po na sikat during this time? Ito po yung pista ng Paskuwa or Feast of the Passover. So yung mga Griego pong ito, not necessarily ay mga galing o mga taga-Greece, no? O hindi sila necessarily mga Greeks. Sila po ay mga Hintil o mga hindi Hudyo. Pag sinabi pong Hintil, sila po ay hindi Hudyo, no? Na nais pong makiisa sa pambansang o pagsambang ginagawa po ng mga Hudyo, namely, yun nga po yung pista ng Paskuwa. So maring ang iba po sa mga Griego pong ito, mga Hintil na ito, ay mga tinatawag na proselytes o yung mga Hintil na nagpa-convert sa pananampalatayang Judaismo. O maaari naman po ang ilan po sa kanila ay hindi nagpa-convert. Sila po marahil ay mga Hintil na may malaking paggalang at admiration sa Diyos ng mga Hudyo, namely si Yahweh. At hindi na po bago yung ganyang mga pangyayari, mga kapatid, na kahit hindi nagpa-convert sa Judaismo, may mga Hintil talaga na sumasamba sa Diyos ng Israel. At ang ilang halimbawa nga po dyan ay kung titingnan niyo po sa church history in the book of Acts chapter 8 verses 26 and following, meron po dong isang tinatawag na Ethiopian eunuch na winitnessan ni Deacon Philip habang siya po ay pabalik sa kanilang bayan. At alam niyo po kung saan siya galing, babasahin niyo po yung istorya in Acts chapter 8, mula po siya sa pagsamba sa Jerusalem. So di ba hindi siya Hudyo, pero sumasamba siya sa Diyos ng Israel. Isa pa pong halimbawa ay si Cornelio in Acts chapter 10. Po alam kung pamilyar kayo sa kanya. Pero si Cornelio po ay isang Hintil
Pero nung dinescribe po siya ni Luke in the book of Acts, particularly in chapter 10, siya po daw ay isang deboto at may takot sa Diyos na palaging nagkakaloob sa Kanya at nananalangin. So imagine yun, Gentile ito, hindi ito Hudyo, mga kapatid. Ang isa pa pong halimbawa ay ang sa katauhan ng isang Roman centurion. Pag sinabing centurion, meron po siyang katungkulan. Siya ay commander, siya ay general ng isang hukbo ng mga Romano. In Luke chapter 7, na bagamat siya po ay hindi Hudyo, mga kapatid at mga minamahal, siya po ay nagpagawa ng isang sinagoga. Yung sinagoga po ay lugar kung saan sumasamba po ang mga Hudyo. So pinagawa po sila ng isang hindi Hudyo, hindi proselyte ng kanila pong bahay-sambahan. So may mga ganun po talagang pangyayari, mga kapatid. Kaya po nasabi natin na yung mga Griego pong ito na pumunta sa ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem ay not necessarily nagpa-convert sa Judaismo. Sila po marahil ay mga hindi convert into Judaism, pero sila po ay nagmamahal at may malaking paggalang sa Diyos ng Israel. So ano man po ang tunay nilang pagkatao ng mga Griego at Hintil po na ito, ay hindi po masyadong mahalaga. Hindi po siya klaro sa talatang ating pinag-aaralan. Pero ang klaro po sa atin, sila po ay mga Hintil, hindi sila mga Hudyo, hindi sila kabilang sa bayan ng Israel. Sila po ay nagpunta sa ating Panginoong Hesukristo upang siya po ay makita. Gaya po na mababasa natin sa susunod na talata in verse 21, ang sabi po dyan, I hope sinusundan po ninyo, ang mga ito pertaining sa mga Griego at Hintil, ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe na taga Bethsaida ng Galilea at nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Ano po ang nais po nila, mga kapatid? Gusto nilang makita ang ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, hinalukay ko yung salitang makita dito sa original niya salita sa Griego. Hindi lang pala yun makita ng mukhaan. Sa original language, yung salita pong makita dito ay may ibig sabihin na ma-interview. Yan, usong-uso yan, Jane, yung mga interview, Excuse me. So in other words, hindi lamang po nila gustong makita yung mukha ng ating Panginoong Jesucristo out of curiosity, na siya ay sikat, marami siyang ginagawang mga himala. Gusto po nilang magpusisa. Gusto po nilang magtanong-tanong. Gusto po nilang interviewin ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga aral po na kanyang ipinangangaral. Isa po sa obvious na dahilan ay sapagkat marami nga pong mga tanda ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming mga signs ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo na naku-curious po sila, ano po ba saan po bang otoridad ng gagaling ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus na ito? Ano po ba ang kanyang nais ipahiwatig sa mga tao? Kung ang verses 19 to 20, in fact, may pag-aaral na yung verse 19 and verse 20 ay hindi yan talaga magkasunod na pangyayari. Ito po ay may pagitan na ilang mga araw. At kung iyan po ay totoo, and I think iyan po ay totoo, may pagitan itong ilang araw after nung triumphal entry, di ba yan yung context niyan? Yung ating Panginoong Jesus ay pumasok sakay ng isang asno, sa bayan sa Jerusalem. And then paglipas ng ilang araw, nangyari pong pangyayaring ito na nagbibigay ng pinto sa pangyayari kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpunta sa templo at pinalayas po niya ang lahat ng mga nagnenegosyo po doon, ng mga contractor po doon, ay wala palang contractor doon, ay mga naghahanap buhay po doon, nagpapalit ng pera po doon, pinagtataboy niya lahat ng kanilang mga paninda, ng kanilang mga hanap buhay, pinalayas po niya yung mga tao habang sinasabi, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Gusto ko mapansin niyo yung emphasis ko na yon. Lahat ng mga bansa. Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ang sakit magsalita ng ating Panginoong Jesus. Kung minsan nasasaktan kayo sa pangangaral ko, tingnan niyo magsalita ng ating Panginoong Jesus. Sa Marcos 11:17 natin ito mababasa. And please note, yung sinabi ng Panginoong Jesus dito, ay hindi lamang sinabi niya, o hindi lamang
sinasabi niya na ang templo ng mga Hudyo ay para lamang po sa mga Hudyo. Ito po ay para daw sa lahat ng mga bansa. Narinig niyo po yon? So, pinapakita dito ng ating Panginoon Diyos ay hindi lang siya naglalayong iligtas ang mga Hudyo, kundi ang lahat ng iba't ibang lahi ng tao sa iba't ibang bansa. So, marahil nakarating po sa mga Griego ang mga pananalitang ito ng ating Panginoong Yesus at ito ay naging maganda sa kanilang pandinig dahil sa wakas, merong unang pinuno ng mga Hudyo na ang tingin po sa kanila ay hindi lamang isang aso. Kasi yung mga Hudyo napakababa ng tingin sa mga hindi hintil, sa mga hindi Hudyo, yung mga tinatawag na hintil, ang tingin nila ay aso. No? Hindi ayaw nilang kumain ng kasama ng mga hintil. Alam niyo po ba yan? Kaya meron sa istorya sa Galatians 2 na nung kumakain, nagpe-fellowship, eating fellowship, paborito natin, eating fellowship, yung si Pedro kasama yung mga Hudyo, mga hintil, may dumating na mga Judaizers o mga Hudyo, pumula si Pedro at sabi niya, at nagmumukhang ayaw niyang mahatulan ng mga Hudyong ito na dahil alam niya na yun ay kalapastanganan at kadiri-diri para sa mga Hudyo. No, tingin ng mga Hudyo sa mga hintil ay aso, ayaw nilang gamitin yung kubyertos na kanilang ginamit, ganun sila nandidiri. Naalala niyo yung Samaritan woman sa John chapter 4, 'di ba? Hindi sila nakikipag-usap sa yun nga yung Samaritan woman nga. May halahi pang Hudyo kahit paano, mestizo. May kahaluan lang ng ibang lahi. So, what more doon sa purong hindi nila kalahi? So, ganun po ang mindset ng mga Hudyo, mga kapatid dito. So, at last, parang nung narinig nila na mayroong nagagalit na Jesus at sinasabi niya na ang templo ay hindi lamang para sa mga Hudyo, ito ay para sa lahat ng mga bansa. Parang iyon ay breath of fresh air sa mga hintil na ito at sinasabi sa wakas, mayroon ng pinunong Hudyo na nagmamalasakit sa mga gaya nating mga hintil. Ano man po ang reason na nag-trigger sa kanila upang puntahan ang ating Panginoong Yesus ay hindi po binanggit sa talata pero yung mga nabanggit ko pong dahilan ay yung mga posibleng dahilan. At mapapasin nyo din po in verse 21 na hindi po rektang lumapit sa Panginoong Yesus sa mga hintil upang magtanong sa Kanya. Nakita nyo po ba yan? Kanino po sila lumapit para magtanong sa ating Panginoong Yesus o magkaroon ng access sa Panginoong Yesus? Sila po ay lumapit kay Felipe na sabi ng verse 21 ay taga Bethsaida na nasa Galilea. So isa po si Felipe sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Kinaklaro ko yan mga kapatid, sapagkat marami pong Felipe sa Biblia. Mayroong diakono na Felipe, pero ito po ay si Felipe na isa sa 12, isa sa mga apostol. Na bakit po kaya kay Philip po sila unang lumapit? E tsak naman po na maraming mga alagad na kasama ang ating Panginoong Jesucristo during this time. Again, hindi din po ito binanggit ni Apostol Juan, yung talata, pero malamang mga kapatid, mayroong isa sa kanila nakakakilala kay Felipe. May isa sa mga Griego na kilala niya si Felipe, personal. O maaring, dahil si Felipe po, at gayon din po si Andres, kung pag-aaralan ninyo, ay yung mga pangalan po nila ay mga pangalang Griego. Kaya inaakala po nila na bagamat sila ay mga Hudyo, meron po silang malapit na puso para sa mga Griego. Kasi yung mga magulang nila, pinangalanan po sila ng pang-Griego na pangalan. Kung ikukumpara po natin yan sa panahon po natin ngayon, halimbawa, nag-ibang bansa, si Ate Emma, at kailangan niya ng tulong, Ate Emma. May 3 ka lang option na hihinga ng tulong. Si Park Si-jun, kilala mo ba yun? Hindi ko yan kilala. Nag-search lang ako ng cute na Korean actor Park Si-jun, Di kasi ko K-pop fan O si Xi Jinping. Kaya kilala mo siguro yan. Chinese, O kaya naman si Juan de la Cruz. Yun yung 3 pwede mong kontakin at Emma para hinga ng tulong. Kanino ka lalapit? Siyempre kay Juan de la Cruz. Yung mukhang Pilipino pangalan. Ba't lalapit ka doon kay Xi Jinping? Tsaka kay Park Si-jun. Iba lahi doon. Mahirapan pa tayo mag-Ingles. Doon na lang tayo sa kapwa nating Pinoy. Na baka mas madali tayo maintindihan. So, parang gayon din dito, mga kapatid. Marahil, napag-alapan nila na si Felipe ay taga Bethsaida
At malamang dahil ang Bethsaida kung pag-aaralan po ninyo iyan po mix ng Hudyo at saka ng mga Hintil. Marami pong mga Hintil dito at malamang sila ay malapit sa mga Hintil na gaya po nila. O kaya naman po, maaaring napag-alaman po nila na si Felipe ay taga Bethsaida at malapit po yun sa kanilang lugar. At kapag lumapit sila kay Felipe, malamang papaboran po sila, yamang halos magkababayan po sila. So yun po yung mga posibleng mga dahilan, mga kapatid. Ngunit tila nag-alangan po si Felipe. Napansin niyo po, bakit ko po nasabi na tila nag-alangan si Felipe na pagbigyan ang request ng mga Hintil na ito, mga Griegong ito sa paglapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya kasi mapapansin niyo doon sa verse 22 na patapos pong sabihin po nila kay Felipe yung kanilang request, ang ginawa ni Felipe, lumapit siya kay Andres. At saka sila lumapit sa ating Panginoong Jesus. Tingnan po sa verse 22. Lumapit si Felipe, tingnan nyo dyan. At sinabi kay Andres, lumapit si Andres at si Felipe at yan lang sinabi kay Jesus. Hindi siya rumekta sa Panginoong Jesus, sumanap pa siya ng pampalakas loob. Bakit po kaya tila nag-aalangan si Felipe na sabihin sa Panginoong Jesus ang request ng mga Griego o yung mga Hintil na ito na kinonsulta pa niya kay Andres? Marahil, iniisip po niya na ang Panginoong Jesus po ay hindi din para sa mga Hintil kasi minsan nung pinaalis po sila ng Panginoong Jesus in Mark chapter 10 verses 5 to 6, ang instruction sa kanila ng Panginoong Jesus, mangaral kayo sa lahat ng mga Hudyo, magpagaling kayo, magawa kayo ng himala sa lahat ng mga Hudyo, pero wag kayong gagawa sa mga Hintil. So marahil ang iniisip po ni Felipe, baka ang Panginoong Jesus ay hindi rin para sa mga Hintil. Pero, nakakapakinig lang din yan ng pangangaral ng ating Panginoong Jesus na may mga kawan daw siya na wala rito, namely sa kawan ng mga Hudyo, na nasa ibang lugar na ang kanyang desire ay makuha yung mga tupang ito at malagay sa kanyang kawan at sila yung mag-iisa. Pertaining to the Gentiles. So, naguguluhan si Felipe marahil. Ano ba talaga ang gagawin ko? Tatanggapin kaya sila ng ating Panginoong Jesus o hindi? Kaya naman po, o kaya naman po, mga kapatid, pwede rin namang iniisip din niya na maaring ikagalit po ito ng mga Hudyo. Kasi makikita nila na nagdala sila ng Hintil, lalo na kung dadalhin to sa templo at doon sila pag-uusapin ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga nasabi ko, kinandidirian po nila ang mga Hintil. So, nalilito po si Felipe, ano ang mainam, pagbigyan ba niya ang request o wag na lang po niyang pansinin. Ngunit, kaya po niya kinonsulta si Andres. Pero nung kinonsulta po niya si Andres, ewan ko kung naalala niyo po siya, knowing yung kanyang pagiging on fire palagi sa evangelism, naalala niyo nung tinawag ng ating Panginoong Jesus si Andres in John chapter 1 verses 40 to 42? Ano po yung unang ginawa ni Andres? Nung nalaman niya na dumating na ang Mesias, tinawag niya agad si Pedro, na noon ay pangalan ay Simon. Ano po? So, meron talaga siyang fire sa evangelism. So, kaya nung nalaman ni Andres yung request na ito ng mga Hintil na nilapit ni Felipe sa kanya, agad-agad po nilang agad-agad pong tumugon si Felipe at dinala po ang kanilang request sa ating Panginoong Jesus. At makikita po natin sa mga susunod na talata yung naging tugon ng ating Panginoong Hesukristo sa request po na ito. Tingnan niyo po sa verse 23 hanggang 24. Masabi po dyan, same chapter, verses 23 to 24, at sinagot sila ni Jesus, sila pertaining sa kay Felipe at Andres, at na nagsasabi, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luwalhatiin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa, ngunit kung mamamatay ay nagbubunga ng marami. Interestingly, mga kapatid, bago po ang pangyayaring ito, yung oras na binabanggit po dito ng ating Panginoong Hesus ay palaging future pa o hinaharap pa. Makikita natin yan in John chapter 2 verse 4, verse 23, chapter 7, verse 30, chapter 8, verse 20. But this time, sinasabi ng ating Panginoon na dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Ano pong oras ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus?
at sa paanong paraan ang anak ng tao, namely ang ating Panginoong Jesus, ay luluwalhatiin, mga kapatid. Ito po ay pumapatungkol sa kanyang kamatayan sa krus, muling pagkabuhay, at muling pagbabalik sa kaluwalhatian sa piling ng Ama sa langit. This pertains to the crucifixion, resurrection, and session of our Lord Jesus Christ. So yung kaluwalhatian binabanggit dito ng ating Panginoong Hesus ay pumapatungkol sa kanyang kamatayan sa krus, sapagkat ito po ay kinakailangang mangyari bago po siya itaas muli bilang Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Kumbaga mga kapatid, kasama yung death ni Jesus Christ para sa kanyang glory, sapagkat hindi mangyayari na mahahayag yung kanyang pagiging Kristo ng mas madiin kung siya po ay hindi mamamatay, hindi siya mabubuhay, walang pangangailangan upang siya po ay buhayin muli. Na yung kanyang pagkabuhay muli, kung titingnan nyo sa Romans 1, ang siyang nagpapatunay na siya talaga ang tunay na Kristo. Siya na talaga ang matagal nilang hinihintay. Ngunit maliban dito, ang kanyang kamatayan po sa krus mismo, hindi lang yung kanyang muling pagkabuhay, kundi yung mismong kamatayan ni Kristo sa krus ay naghahayag ng kanyang kaluwalhatian, hindi lang po yung kanyang pagkabuhay at pagbabalik sa Ama. Dito po, sa kanyang kamatayan, makikita ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Kristo sa mga tao. Imagine niyo ho, mga kapatid, yung nahanda po niyang kayang isakripisyo para sa mga taong makasalanang gaya po natin. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay. No? Kaya nga ang lagi kong encouragement sa mga kapatid na minsan ay sa sobrang bugbog ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, kine-question nila yung pag-ibig sa kanila ng Diyos. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ang gano'n? Ang palagi ko tinuturo, balikan mo ang krus ni Kristo. At doon mo makikita ang kanyang malaking pag-ibig sa iyo. Dahil binigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sa krus din ni Kristo, makikita niyo ho ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo, gaya ng napag-aralan po natin noong nakaraan sa triumphal entry, no? Na yung umabot sa sukdulan ng kanyang pagpapakumbaba, na hindi lang siya basta nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, siya po ay namatay isang kamatayan pinakamababa, yung charger lang. Yung pinakamababang klase ng kamatayan, ano po yon? Yung kamatayan sa krus. Kung paanong naganap sa kanya ang mga hula sa lumang tipan, kung paanong ang Kristo ay kinakailangan magdusa alang-alang sa kasalanan ng sanlibutan. Sabi nga po ng isang New Testament scholar sa katauhan po ni D.A. Carson, and I quote, "It is not just the shame of the cross is inevitably followed by the glory of the exaltation, but that the glory is already fully displayed in the shame." In other words, hindi lang daw po namamalas ang kaluwalhatian ni Kristo matapos po niyang mapako sa krus, kundi ito po ay nawi-witness na natin habang siya po ay nakapako sa krus. Doon nakakayag kung sino po ang ating Panginoong Jesucristo. At iyan po ang ibig sabihin ng kanyang kaluwalhatian. So dumating na daw ang oras na iyon. Ano po yung oras? Na siya ay mamamatay at luluwalhatiin. Ilang araw matapos po nito, habang pinapatay po ang mga tupa sa araw ng Pasko, which is Friday, kasabay po noong pinapatay ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No, planado pong lahat ito, mga kapatid. Then after po nito, mga kapatid, may binanggit po isang metaphor or illustration ng ating Panginoong Jesus in verse 24. Naku-curious ba kayo? Ano ba yung ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesus? Tingnan niyo po yung verse 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamamatay ay nagbubunga ng marami. Ano po ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Kung hindi po kayo pamilyar sa trigo or wheat, ito po ay katulad lamang ng isang palay. Siguro lahat tayo pamilyar na dyan kasi yung bigas ay staple diet nating mga Pilipino. Wala pong Pilipino marahil ang hindi nakakakilala ng palay o bigas. No? So kung hindi kayo pamilyar sa trigo, para lang po siyang itsura ng palay.
At kung iyo pong oobserbahan po yung buto ng palay, kapag po tinanim mo yung buto ng palay, ito po yung nagbubunga ng napakarami. No? Hindi lang naman yung isang buto, isa lang din ang butil, Marami na bunga, na nagiging bigas po natin, di po ba? Gayon din po ang trigo. Ang isang butil ng trigo, kapag itinanim natin, nagbubunga ito ng napakaraming bunga. Ngunit hanggat hindi natin ibinabaon sa lupa at itinatanim ang butong ito, hindi ito dadami. Mananatili po itong isa. Di ba po ganyan naman ang nature ng mga buto? Ito po ay illustration ng pagpapalang dala ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Si Kristo po ang tila butil ng trigo na kinakailangang mamatay, at maitanim upang magkaroon ng napakaraming bunga ng mga taong maliligtas. Matapos ang kanyang kamatayan, hindi na lamang po maraming mga Hudyo ang maliligtas. Kasi during this time, in fact, even Old Testament, ang focus at madalas naliligtas ay mga Hudyo. Doon nakafocus. Pero after His death and resurrection, laksa-laksa na pong mga hintil ang makakaranas ng kaligtasan po sa buong mundo. O tunay na saganang bunga ang aanihin na naghihintay matapos pong mamatay ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, mga kapatid, magaganap po ang propesiya na sinasabi ng Diyos kay Abraham in Genesis chapter 12. Na sa pamamagitan, pamilyar ba kayo sa promise ni God kay Abraham? Ang sabi niya na sa pamamagitan ni Abraham o ng kanyang binhi, mapagpapala o pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Sa paborito yan ng mga prosperity gospel preachers. Sa pamamagitan mo, wika, pagpapalain ng iyong pamilya dahil ikaw ay mananampalataya gaya ni Abraham. Well, tingnan natin ang buong context ng Bible. Ito po hindi pumapatungkol sa material blessing. Ito po ay pumapatungkol sa salvation na dadalhin ng lahi ni Abraham na walang iba kundi si Jesus Christ sa lahat ng mga bansa. At yan po ang dahilan kung bakit nakarating ang ebanghelyo sa mga mamamayang Pilipino na gaya po natin. Yan po ang dahilan kung bakit nagsusugo ang mga Kristiyano ng mga misyonero sa iba't ibang lugar upang maipahayag lamang ang mabuting balita. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo nag-i-evangelize dito po sa church. Sapagkat naniniwala tayo na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbukas ng pintuan upang maligtas hindi lamang ang mga Hudyo, kundi ang maraming mga tao sa iba't ibang lahi, iba't ibang wika, at iba't ibang lugar. Una sa mga Hudyo at sumunod sa mga Griego. Di ba yan ang sabi ni Pablo sa Roma 1:16? So kung posible po ang kaligtasan sa mga tao sa iba't ibang mga bansa, mga kapatid, sakop po nito, mga minamahal ang ating mga mahal sa buhay, sakop po nito yung ating mga kasamahan sa trabaho, sakop po nito yung ating mga kapitbahay. Kaya po ipahayag po natin sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo. Pahayag po ninyo ito, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sapagkat isa sa mga epekto nito ay ang kaligtasan ng bawat sumasampalata. So yan po, mga kapatid. Ang epekto ng kamatayan ni Kristo, kaligtasan sa lahat ng tao. Ano man ang lahi mo, ano man ang background mo sa buhay, gaano man ikaw kasablay na tao, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, para sa iyo ang kaligtasan. At kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya, ngayon ka hinihikayat ng salita ng Diyos. Kompleto na po ang probisyon upang ikaw ay malitis at mapatawad sa lahat ng iyong mga karumihan. Ang kailangan mo na lang ngayon, kapatid, ay tumugon ng mayroong pananampalataya sa ebanghelyo at pagtalikod sa kasalanan nang sa gayon maranasan mo ang epekto ng kamatayan ni Kristo, namely ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sapagkat kung hindi, makikita niyo mamaya, mayroong kapahamakan, mayroong puot, mayroong hatol na naghihintay sa bawat hindi sumasampalataya. Ngunit maliban po sa kaligtasan, isa pa pong epekto ng kamatayan ni Kristo ay ang
kamatayan. Yan po yung panghuli, kamatayan. Hindi lang kaligtasan, kundi kamatayan. Pastor, parang contradiction in term. Parang oxymoron ang sinasabi po ninyo, Pastor. Kaaral lang po natin kanina na yung kamatayan ni Kristo, ang bunga po nito ay kaligtasan. Pero ngayon sinasabi mo, ang bunga nito ay kamatayan. Ano po ba talaga? Ano? Hindi niyo po ba naiisip, mga kapatid? Mga kapatid, yung kamatayan pong binabanggit ko dito ay hindi po mapatungkol sa kamatayang walang hanggan or eternal death, kung saan mararanasan ng isang hindi mananampalataya ang walang hanggang paghihirap at parusa sa impyerno. Ang kamatayan pong binabanggit ko dito ay ang uri ng kamatayan sa ating sarili o yung luma nating pagkatao o yung tinatawag po sa wikang Ingles na self-denial. Yun po yung kamatayan. Matapos mong sabihin ng ating Panginoon Jesucristo ang pagpapalang dala ng kanyang kamatayan in verses 23 to 24, binanggit din po niya yung demand ng kanyang kamatayan sa mga taong sumasampalataya sa kanya. Tingnan niyo po in verses 25 to 26, huling mga talata. Ang sabi po sa verse 25, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, at ang napopuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay mag-iingat yaon sa buhay na maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. So hindi po ito nagtuturo, mga kapatid, ang tinatawag na asceticism o isang uri ng kabanalan na kapag ka daw mas pinapahirapan mo ang iyong sarili, mas nagiging banal ka, mas nagiging karapat-dapat ka sa buhay na walang hanggan. So may mga ilang talata po sa Biblia kung babasahin ninyo kung saan tinuturuan po tayo na i-enjoy natin ang mga pagpapalang tinatanggap po natin mula sa Panginoon na nasa sanlibutan pong ito. Gaya halimbawa ng sinasabi sa mga Aral 7, talatang 9 at sa mga susunod na talata, Pilipos 4, talatang 12, di ba sabi ni Paul doon, alam ko wika, I know how to be abound, I know how to be abased. Ibig sabihin, hindi lang siya laging mahirap, hindi lang siya laging tukha. May mga times sa buhay ni Apostol Pablo na i-enjoy din niya yung mga blessings na natatanggap po niya. At gayon din sa 1 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. So hindi po ito nagtuturo na bawal na tayong mamasyal. No? Baka mamaya, isipin ninyo, oy, sabi ng Panginoon ang may ibig sa kanyang buhay, mawawalan nito. Pahirapan na natin, maging miserable na tayo kasi sabi ng Panginoon Hindi po ganun ang ibig sabihin niya. Hindi po tayo pinagbabawalan itong mamasyal, kumain ng masasarap, bumili ng mga gusto nating damit, kumita ng pera o mag-relax. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon Jesucristo ay kung mamahalin natin ang buhay natin sa sanlibutan ito. Nakita niyo po yung qualification na yun sa verse na pinag-aaralan natin. Hindi lang basta buhay natin, kundi buhay natin sa sanlibutan ito. Kung mamahalin natin yan kaysa kay Kristo at sa kanyang cause ng gospel, hindi daw tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang buhay natin ay umiikot lamang sa makakain natin, iinumin natin, daramtin natin, kikitain natin in short sa mga temporal na bagay at wala tayong pakialam kay Kristo at sa kanyang kaharian, hindi siya ang priority ng ating buhay or hindi siya ang buhay natin, hindi daw tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung ang desire na naghahari sa ating mga puso ay desires of the flesh and desires of the eyes and pride of life, sabi sa 1 John chapter 2 verse 16, at wala tayong desire for Christ and His kingdom, hindi natin pinapahalagahan ng pagsamba sa Kanya, wala tayong pake sa ating paglago, sa pagkakakilala sa Kanya, wala tayong concern sa ating buhay kabanalan, wala tayong pake na matulungan ng iglesia kung paano susulong ang ebanghelyo, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung patuloy tayo makikipagkaibigan sa sanlibutan tuwing linggo ay banal po tayo, ngunit mula Lunes hanggang Sabado, wala naman tayong pinagkaiba sa mga tao sa sanlibutan or worse. Mga kapatid, baka nga po mas malala pa po tayo, nakikipag-alit daw po tayo, nakikipaggalit daw po tayo sa Diyos. Sabi sa Santiago 4, talatang 4. Mga kapatid, hindi po ako nagtuturo dito ng work-based salvation o yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito po ay nagpapakita lamang, mga kapatid, ng tunay na resulta
ng isang tunay na pananampalataya. Na kung ikaw ay tunay na mananampalataya, makikita sa buhay mo yung tinatawag na self-denial o yung pagpatay sa iyong makasalanan at makasariling kagustuhan. Mas nililinaw po ito kung titingnan po natin yung mga parehong talata o parallel verses. Halimbawa, in Matthew 10 verses 37 to 39, ang sabi doon, ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong na kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyon. So dito po, nabasa natin na gumamit ang Panginoon ng extreme terms para lang po ma-emphasize yung kanyang point, mga kapatid. In short, sinasabi niya na kung hindi si Kristo ang pinakamahal sa atin, kung may hihigit pa kay Kristo sa puso natin, maaaring yan ay kasintahan natin, kaibigan natin, nanay natin, tatay natin, anak natin, ambisyon natin, kung may hihigit pa kay Kristo sa ating puso, hindi tayo tunay na mananampalataya at hindi tayo tunay na magmamana ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sabi ng talata, mga kapatid. In Luke chapter 9 verses 23 to 24, ganito ang mababasa natin. At sinasabi niya sa kanya, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Ito yung self-denial. At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-iibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapos sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maliligtas nito yaon. Dito po, may ilan tulad natin ng self-denial sa gagaya ng isang taong may pasang krus na sumisimbolo ng kanyang kamatayan. Sa makatuwid, ang isang taong sumusunod kay Kristo ng may pananampalataya ay isang taong tinuturing ng patay ang kanyang sarili sa sarili niyang kagustuhan, at siya ay nabubuhay na para lang kay Kristo at sa kanyang kalooban. Ito po, ayon sa talata, ay ginagawa, mga kapatid, take note, ginagawa daw po araw-araw. Hindi lang ito tuwing linggo. Hindi lang ito tuwing may kaharap na pastor. Hindi lang ito tuwing may kaharap ng kapananampalataya. Ang buhay ng self-denial o pagtanggi sa ating sarili, ang pamumuhay para kay Kristo ay ginagawa ng isang tunay na mananampalataya araw-araw. Yun ang sabi ni Jesus. Meaning, ganito po pamuhay ang isang tunay na mananampalataya. Hindi na umiikot ang mundo niya sa sarili niya. Umiikot na ang buhay niya kay Kristo at sa kanyang cause. Ganito po ang buhay ni Apostol Pablo in Galatians 2 verse 20, kung maalala po ninyo. Ang sabi niya doon, Galatians 2:20, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mga kapatid, ganito po ang buhay ng isang tunay na mananampalataya at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Para sa kanya, mga minamahal, hindi lang accessories si Kristo na kailangan lang idagdag sa buhay niya, hindi lang siya pampalipas oras, nasasambahin lang niya kung kailan lang niya trip, o kung kailan na siya may oras. Si Kristo ang lahat-lahat sa kanya. Si Kristo ang buhay niya. Ganyan po ang buhay ng isang mananampalataya. Kapatid, ganoon ba natatagpuan ang pananampalataya at buhay mo sa mga oras na ito? Si Kristo ba ang buhay mo? Si Kristo ba ang kumukumpleto sa iyo? Si Kristo ba ang kaligayahan mo? Si Kristo ba ang pinakamahalaga sa iyo? Mahalagang siyasatin po natin ang ating mga sarili. Kasi kung hindi ganito si Kristo sa buhay mo, sabi ng talata, mawawalan ka ng buhay mo. At yan po ay hindi lamang simpleng kamatayang pisikal. Yan po ay pumapatungkol sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. At walang tunay na mananampalataya, mga minamahalang, mapupunta sa impyerno. In short, kung tunay kang mananampalataya,
mapapatunayan niya sa iyong buhay kung ang iyong buhay ay markado ng krus ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapasan mo ng sarili mong krus araw-araw. In other words, ikaw ay namumuhay na napatay sa iyong sarili, nabubuhay ka na para kay Kristo. Maaaring sinasabi ninyo, napakalungkot naman at napakahirap naman ang buhay Kristiyano. No? Kala ko ba ang buhay Kristiyano ay masayang tunay? No? Ba't parang kulang na lang ipatay kami? Pisikal, ano? Parang ayoko nang magpamembro, no? Parang ayoko na magpabautismo, Kuya Pando. Ganito pala, buhay Kristiyano, maraming kailangang talikuran, maraming kailangang tanggihan. Patayin ang ating sarili, self-denial. Hindi ka na mabubuhay para sa sarili mong kagustuhan, kundi para sa kagustuhan ng Diyos, para sa kagustuhan ni Kristo. Wait lang po, bago po kayo magpatiwalag sa membership, hindi pa po nagtatapos dito ang Panginoon Yesus. Meron pa pong verse 26. Sabi po, uling talata, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumusunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Napakasarap po yan, ano? At kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Mga kapatid, kagaya ni Kristo na namatay sa krus, at pagkatapos po nito'y niluwalhati ng Ama, gayon din po ang ating destinasyon. Ganon din po ang ating buhay. Matapos po nating mamatay sa ating mga sarili dito sa sanlibutan ito, matapos po nating magtiis, matapos po nating i-deny ang sarili natin araw-araw at pasanin ang sarili po nating krus, mayroong walang hanggang kalwalhatian at kaligayahan at pagpapala, biyaya na naghihintay po sa atin sa langit, kung saan pararangalan daw po tayo ng Ama. Sabi nga ulit ni D.A. Carson, and I quote, as Jesus' crucifixion is the path to His glorification, so the believer's death is the path to vindication. Di ba tagasunod tayo ni Kristo? Paano ba naluwalhati si Kristo? Namatay muna siya. And then after 3 days, on the third day, nabuhay siyang muli. Ganun din po tayo. Kailangan nating mamatay. Hindi man literally kamukha ng ating Panginoon Jesus na ipapako tayo sa krus. But spiritually speaking, we are to bear our own cross. We are to die to ourselves. We are to deny ourselves every day. Pero hindi doon natatapos. Merong glory, merong kalwalhatian, merong biyaya, merong pagpapala na walang hanggan na naghihintay sa atin sa langit. So mamili po tayo, mga minamahal. Ang temporal na kaligayahan na ibinibigay ng sanlibutan o ang walang hanggang karangalan at kalwalhatian na ibinibigay ng ating Ama sa langit. At hindi po yan mahirap sagutin, mga minamahal, kung sa isa pong tunay masumasampalataya. Ulitin ko po ang pinakapunto ng ating pangangaral sa umagang ito. At dito po tayo magtatapos. Ang kamatayan ni Kristo ay may dalang kaligtasan at kamatayan sa bawat sumasampalataya. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, realidad na ba ito sa buhay mo? Nakikita ba ang buhay mo na markado ng kaligtasan and at the same time kamatayan sa iyong sarili? Nakikita ba ang buhay mo na apektado ng dakilang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo?